Get connected, be blessed and be saved. To the Savior's link we will be empowered. Never doubt in God, precious word. To the good man of the house we will be connected. We will be connected in heaven. Departs us from the love of God. Disconnects us from His grace above. But if you wanna be reunited, and if you want His love be back again, this is the only thing you've got to do. Get connected to the Savior's link. Get connected to the Savior's link. Be blessed, be saved by the true gospel of Jesus, preached by the good man of the house, our Savior's name. God delivers man from his great wrath through the life and death of Jesus Christ. So if you want a true salvation, and if you want to hear God's surer word, this is the only thing you've got to do. Get connected to the Savior's link. Get connected to the Savior's link. Be blessed, be saved by the true gospel of Jesus, preached by the good man of the house, the Savior's link. Preached by the good man of the house, the Savior's link. Get connected, be blessed, be saved. Get connected, be blessed, be saved. Get connected, be blessed, be saved. Our Savior's link, the good man of the house. Get connected to the Savior's link. Get connected to the Savior's link. Be blessed, be saved by the true gospel of Jesus, preached by the good man of the house, the Savior's link. Preached by the good man of the house, the Savior's link. Preached by the good man of the house, the Savior's link. Get connected. Be blessed.
Be safe. Savior's Link. Happy Rapture and welcome to Savior's Link. A blessed evening everyone at sa iyo din, Brother Anthony. Ang Panginoon ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Karanasan natin ang mapagkalingang kamay at di masayod na kagandahang loob ng ating Panginoon. Ang patunay po nito ay pinakamahalagang bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon, ang buhay. May kasabihan po tayo na ating pinangahawakan. Habang may buhay, may pag-asa. Pero sa mga naglilingkod at karanasan ang walang hanggang kabutihan ng Panginoon, habang may Diyos, may pag-asa. #Hope in God. Amen. Kay sarap damhin at alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Bawat buhay na ipinagkaloob niya ay simbolo ng pag-asa at pag-ibig. Sabi nga po sa banal na kasulatan, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? A blessed evening po sa inyong lahat. Sa iyo din, Sister Cristel. Sa gabing ito, isang kagalakan po muli namin na kayo ay mapaglingkuran ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating programa na tuwing Sabado ng gabi ay inyo pong laging inaabangan. Praise the Lord! Kapag palagi po tayong nakakapakinig ng mga salita ng Diyos, kahit mahirap ang buhay, may pagsubok, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa, sapagkat ang mga salita ng Diyos ay matibay na sandigan na maaari nating panghawakan, sapagkat ang salita ng Diyos ay ang kanyang mga pangako din. Siya ay hindi gaya ng tao na nagsisinungaling. Bawat sinasabi niya ay kanyang gagawin. Basta manampalataya tayo sa kanyang mga salita na dala ng kanyang mga sinugo, tiyak mapapakinabangan natin ito sa ating buhay. Glory to God. At sa bawat pakikinig natin, kung ating susundin at tutuparin, magiging mapalad po tayo. At gaya tayo ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Anuman ang karanasang dumating sa ating buhay, ay hindi tayo mabubuwal. Ngayong gabi, sa ating programa ay sama-sama tayong sumabaybay upang tayo ay lubos na pagpalain, palakasin at palaguin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And this is Savior's Link. Get connected. Be blessed. Be safe. Savior's Link. Sa mga pagkakataong pong ito ay atin po munang panoorin at pakinggan ang mga papuring awit handog sa Panginoon ng ating kapatid na Shari May Jose, Princess Baldomero at mga kapatid sa Northern California, USA Choir and Firebrand Dancers.
be held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Have you been praying and you still have no answer? Have you been pouring out your heart for so many years? Have you been hoping that
things would have changed by now. Have you cried all the faith you have through so many tears? Don't forget the things that He has done before, and remember He can do it all once more. It's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope, hold on and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. All the moments from the break of dawn, all His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. He has a solution before you have a problem. He sees the best in you when you feel like you're low. So when the question is, don't ever doubt His love for you, 'cause it's only in His love that you'll find the breakthrough. Oh, it's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope, hold on and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. Only moments from the break of dawn, all His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Just haven't seen it yet. Just haven't seen it. He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see it, but we believe that He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see it, but we believe that. It's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope, hold on and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. All the moments from the break of dawn, all His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Just haven't seen it, just haven't seen it yet. Just haven't seen it. It's moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see it yet, but we believe that He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see it, but we believe it. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Salita ng Diyos, salita ng buhay, salita ng biyaya. Ilan lamang po ito sa mga katawagang iniuugnay sa salita ng Panginoon. Ito rin po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pong napapakinggan dala ng mga sinugo ng Diyos, siya ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Samahan po natin minsan pa ang ating program speaker, ang minamahal na Presbyter Dante Abainsa, upang ating alamin ang halaga ng salita ng Diyos sa mga bagay na ninanasan natin sa buhay na ito. At kanino ito magkakaroon ng kaganapan sa paksang Ang kaganapan ng salita ng Diyos. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ay masaya na sa mga pagkakataong ito, tayo ay muling magkakasama upang ang salita ng Panginoon ay ating mapag-aralan. At bago doon, akin pong ipinapaabot ang taos-pusong pagpapasalamat sa lahat ng mga nagiging kabahagi sa ating programang Savior's Link sa magitan po ng inyong mga pag-awit. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Glory to God. Muli po ako inyong kaibigan, Presbyter Dante Abainsa. The Word of God, preached by the good man of the house, is our Savior's Link. Glory to God. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pong pag-aaralan, ang kaganapan ng salita ng Diyos. Ating basahin sa Aklat ng Mateo 5 ang talatay 18. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang mga bagay sa lupang ito, karamihan ay kawalang katiyakan. Kung ano mangyayari bukas, hindi po natin alam. Gaya ng saysay ni Apostol Santiago sa 4, talatang 13 hanggang 14. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Maging ang buhay at ang karangalan ng tao sa kinabukasan ay hindi niya alam. Maraming mga kasakunaan at mga trahedya na hindi inaasahan, ngunit nangyayari sa buhay ng maraming mga tao. Gaya ng pagkasulat sa Aklat ng 1 Pedro 1, talatang 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Mga kaibigan, tanging ang salita ng Diyos ang may tiyak na kaganapan. Hindi po ito mababago nang walang kapahintulutan ang Diyos. Pag sinalita ng Diyos, tiyak po yan mayroong pangyayari. Tiyak yan mayroong kaganapan. Ang pahayag sa Aklat ng Lucas 1, talatang 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may pangyayari. Napakatibay na salita at katotohanan. Tingnan po natin ang ilang halimbawa sa banal na kasulatan na sinalita ng ating Panginoon at nangyari. Sa Aklat ng Lucas 5, ang talata po'y 4 hanggang 6. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroong ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkampupunit ang kanilang mga lambat. Buong magdamag, wala pong nahuli si Apostol Pedro sa kanyang pangisda nung panahon niya. Ngunit nang sundin niya ang salita ng Panginoon, nakahuli siya ng maraming isda. Bakit? Sapagkat ang salita ng Panginoon
ay may kaganapan. Pangalawang halimbawa ay ang senturyon at ang kanyang alila. Sa aklat ng Mateo 8, ang talatay 8, at sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sa verse 13 po ng Matthew chapter 8, at sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad, at ayon sa iyong pagsampalataya, ay gayon ang sayo'y mangyari, at gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. Ang senturyon ay nagsabi sa Panginoon, sabihin mo lamang ang salita. Ito ang kanyang pananampalataya, at sa biyaya ng Diyos, tinanggap ng kanyang alila ang kagalingan ng oras ding yaon. Bakit? Sapagkat sinalita ng ating Panginoon. Ang pangatlong halimbawa ay mababasa po natin sa aklat ng Mateo 21:19 hanggang 20. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan, at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila na nagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? Kaya pagtitignan po natin, yung isang puno, hindi talaga agad yan, basta matutuyo. Actually, pag yan ay buhay, hindi talaga matutuyo yan. Malibang putulin mo ang ugat. Pero nang sinalita ng ating Panginoon, mula ngayon ay huwag ka nang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. Ganon kabisa ang salita ng Panginoon. Ganon katiyak ang salita ng Panginoon. Ngayon, ano ang magiging kaganapan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao? Una, ay ating basahin sa Marcos 16, talatang 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ginawa ng Panginoong Jesucristo ang kanyang bahagi bilang isang tagapagligtas. Ngayon ay ibinibigay niya sa atin ang pagpapasya kung matatanggap natin ang kaligtasan. Kaya sabi, pagka ikaw ay sumampalataya at magpabautismo, ay matatanggap mo ang kaligtasan. Ngunit, kung pipiliin mo ang hindi pagsampalataya, ay gaya ng pinili mo ang kaparusahan. Sana, huwag po tayong malagay sa gayong kalagayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa atin ang pagpapasya. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang salita ng Diyos na yan ay may kaganapan kung ating gagawin. Pero yung hindi raw sasampalataya ay parurusahan. Kaya ang pinakamabuti, yung mga salita ng Diyos ay may kaganapan, hanapin po natin, ating tanggapin ang kaligtasang kanyang iniaalok sa bawat isa sa atin. Tingnan po natin ang halimbawa. Ang mga mananampalataya sa Efeso ay naligtas dahil sila ay sumampalataya at nagpabautismo. Ang pahayag po sa Efeso 4, talatang 4 hanggang 5, may isang katawan at isang espiritu,
Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa, ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kaya sila, sumampalataya sila po ay nagpabautismo. Anong naging resulta? Naganap sa kanila ang salita ng Panginoon. At mga kaibigan, natanggap nila ang kaligtasan na iniaalok ni Kristo. Basahin po natin yan sa aklat ng Efeso 2, talatang 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kaya yung mga taga-Epeso sabi, sa biyaya kayo'y nangaligtas. Yung salitang nangaligtas, nangyari na. Bakit? Sapagkat sila'y sumampalataya nga at nagpabautismo. Ang pangalawa ay ating pong mababasa sa aklat ng Deuteronomio 28, talatang 1 hanggang 2. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itatas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ang mga susunod at gagawa ayon sa salita ng Diyos ay pagpapalain ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang halimbawa. Sa aklat ng Malakias 3, talatang 10, ito po ang nakasulat. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid kalalagyan. Kaya kapag dalin daw ang ikapo ng buo at handog, ang pangako ng Panginoon ayon sa kanyang salita, ang taong yaon na gagawa ay pagpapalain. Tingnan po natin ang patotoo patungkol kay Jacob. Sa aklat ng Henesis 28, talatang 20 hanggang 22. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran. At ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na ano pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama. Ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos, at ang batong ito na aking tinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ito ang panata ni Jacob. At sinabi niya na kung mangyayari ang mga bagay na ito, ibibigay niya ang kanyang 10 bahagi. Tunghayan po natin kung anong nangyari. Sa aklat ng Henesis 30, talatang 42 hanggang 43. Datapat pagka ang kawan ay mahina, ay hindi niya inilalagay. Kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban, at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagong mainam, at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalaki, at mga kamelyo at mga asno. Ituloy po natin sa mga talatang 11 hanggang 13 ng Kabanatang 31 ng Henesis. At sinabi sa akin ang anghel ng Diyos sa panaginip,
Jacob. At sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik, at may dungis. Sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahira ng langis ang batong pinakaalaala. At doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. Glory to God. Mga minamahal, nakita natin si Jacob. Pinagpala siya ng Panginoon sapagkat ginanap niya ang kanyang mga salita. Glory to God. Sa aklat ng Isaias 55, talatang 11, ito po ang pahayag. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ang salita ng Diyos ay tiyak at sigurado na magkakaroon ng kaganapan, sapagkat ang salita nga po ng Diyos ay makapangyarihan. Ngunit mga kasama, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay hindi lang po natin para pakinggan, para basahin, kundi ang salita ng Diyos ay nariyan upang ating isagawa. Sa aklat ng Jeremias 1:12, nang magkagayi sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iningatan ang aking salita upang isagawa. Yan daw ang salita ng Diyos. Iingatan niya at dapat nating isagawa at kanya ring isasagawa. Sa mga naligtas at ngayon ay naglilingkod sa Diyos, mapanatag po tayo. Malaki ang gantimpala natin sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, nawa po makita natin, yamang ang salita ng Diyos ay may kaganapan. Atin po itong pakinggan, atin itong sundin, atin itong isagawa. Matatanggap natin ang kaligtasan, matatanggap natin ang mga pagpapala na mula sa Panginoon. Ngayon po, ay aking kayong malugod na inaanyayahan sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang salita mo ay tiyak na kung amin pong pangahawakan, aming paniniwalaan, aming sasampalatayanan, ay tatanggapin namin ang mga biyaya na mula sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga kaibigan na nakasubaybay, na ang iyong mga banal na salita ay magawa nilang tanggapin sa kanilang mga puso at kanilang isagawa, sapagkat mayroon kang biyaya at pagpapala sa bawat tatalima sa mga salita mo. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat nasa kanilang mga tahanan, saan man sila naroon ngayon, Panginoon. Yamang sila'y nakatunghay at nakasubaybay sa programang ito. Higit mo silang pagpalain, palakasin, at maging karanasan po nila, Panginoon, ang iyong mayamang pakikisama. Pagpalain mo ang kanilang mga sangbahayan. In Jesus' name, Amen. Purihin ang pangalan ng Diyos. Muli po ako'y nag-aanyaya sa inyo na ating panoorin ang Savior's Link sa mga susunod na episode. Maaari din po kayong bumalik sa mga nakaraang episodes natin. Panoorin po ninyo sa pamagitan ng ating YouTube channel. Glory to God. The Word of God, preached by the good man of the house, is our Savior's Link. Get connected.
Be blessed. Be saved. Savior's Link. Glory to God! Salamat po sa mga salita ng Diyos, minamahal na Presbyter Dante Abainsa. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng biyaya, nagagantimpala at gumagawa ng mga makapangyarihang gawa, lalo na sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihang nakapagliligtas. Nasa atin lamang po ang pagpapasya kung tatanggapin natin ang nais ng Panginoon na mangyari sa atin. Niliti ba ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Palagi pong bukas ang aming programa upang kayo po ay aming matulungan para sa inyong pagpapasya na tanggapin ng Panginoon sa inyong buhay. Para po sa inyong katanungan, prayer requests at nais nyo po ng counseling, ay maaari nyong kontakin ang mga numero na naka-flash sa inyong mga screen. At kung nais nyo naman po na balikan ang mga nakaraang episode ng ating programa, ay maaari po ninyong bisitahin ang YouTube channel ng Savior's Link. I-click na rin po ang like and subscribe button, gayon din ang notification bell upang maging updated tayo sa mga turo at aral ng katotohanan ng salita ng Diyos sa dala ng kanyang mga sinugo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito, mapa Facebook page man o YouTube. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na sumubaybay at ibahagi po natin sa ating mga kakilala ang ating programa tuwing Sabado sa ganap na 7:00 ng gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sa ngalan ng ating program speaker, Presbyter Dante Abainsa, I am Sister Cristel Aquino. I am Brother Anthony Tenorio. Get connected, be blessed, be safe. Savior's Link. Happy Rapture and God bless us all. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link.